Huwag mo na siyang alalahanin, Bianca. Isang anino lang si Felicity sa buhay ko. Isang dekorasyong kailangan kong tiisin sa harap ng ibang tao. Pero ikaw ang tunay na nagpapatibok ng puso ko. Ang mga salitang yon ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa manipis na hangin ng pasilyo. Tumatagos sa dibdib ni Felicity bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto. Huminto ang mundo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila ba bawat pintig ay unti-unting dinudurog ang kanyang pagkatao. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang maliit na pelus na kahon na kulay asul. Sa loob niyon ay ang singsing na pamana ng mga ledesma, ang hiyas na itinuring na kaluluwa ng kanilang pamilya. Para makuha ang singsing na yon mula sa madilim na sulok ng sanglaan, ginugol ni Felicity ang huling 6 na buwan sa pagpupuyat sa harap ng kanyang lumang makina. Bawat tahi, bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri na madalas nang mamaga at magdugo ay alay niya para sa hapong ito. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. Akala niya, sa pagbabalik ng dangal ng pamilya ni Marco, ay maibabalik din niya ang init ng pagmamahal na unti-unti nang naglalaho. Ngunit ang halakhak ng isang babae mula sa loob ng kanilang sariling silid ang sumagot sa kanyang mga sakripisyo. Isang malandi at mapang-uyam na tawa na tila dumudura sa lahat ng pagtitiis na ginawa ni Felicity sa loob ng 1 dekada. Dahan-dahang bumukas ang pinto, sapat lamang para makita niya ang eksenang habambuhay na magiging sugat sa kanyang balintataw. Doon, sa ibabaw ng kanilang kama, sa mismong telang puti na bagong laba at pinaplansa niya kaninang umaga, ay magkayakap ang kanyang asawa at ang babaeng matagal na niyang pinaghihinanglaan. Ang bango ng pabango ni Bianca ay humahalo sa amoy ng kanilang tahanan, isang amoy na sumasakal sa lalamunan ni Felicity. Naramdaman ni Felicity ang biglaang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang kahon ng singsing ay dahan-dahang dulas sa kanyang palad. Bumagsak ito sa makapal na alpombra ng walang ingay, gaya ng tahimik na pagguho ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit na kumakawala, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato, manhid, walang lakas, at tanging ang hapdi sa kanyang lalamunan ang nagpapaalala sa kanya na siya ay humihinga pa. "Oh, nandyan ka na pala." Isang malamig at mapagmataas na boses ang bumasag sa kanyang pagtulala. Sa kanyang likuran, nakatayo si Doña Imelda. Ang kanyang biyenan ay may hawak na rosaryo. Ang mga daliri nito ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat butil ng kahoy. Tila ba nagdarasal habang ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Walang bakas ng gulat sa mukha ng matanda. Walang galit para sa kataksilan ng kanyang anak. "Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tuod, Felicity?" Patuloy ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, na tila ba ang nakikitang kataksilan ay isang ordinaryong kaganapan lamang. "Huwag kang gumawa ng eksena. Alam mong ayaw ni Marco ng madrama. Kung nakita mo na ang dapat mong makita, magpunta ka na sa kusina. Ipagluto mo ng mainit na sopas ang asawa mo. Pagod siya sa trabaho kaya kailangan niya ng pampalakas." Lumingon si Felicity. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mapait na katotohanan. "Mama, si Marco, may ibang babae sa loob." Ang tanging bulong na lumabas sa kanyang tuyong labi. Isang mapang-aping ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Imelda. Lalaki si Marco, Felicity. Natural lang na maghanap siya ng libangan kung ang asawa niya ay kasing tuyo ng tuyong dahon at walang ibang alam gawin kundi ang manahi at magmukhang katulong. Isang biyaya na pinakasalan ka ng isang ledesma sa kabila ng pagiging basura ng pinagmulan mo. Huwag mong dungisan ang pangalan namin dahil lang sa selos mo. Gawin mo ang tungkulin mo. Magluto ka. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Felicity. Ang kanyang utang na loob
Sa pamilyang ito ang naging tanikala na pumipigil sa kanya na sumigaw. Ang kanyang pagmamahal na itinuring niyang kaligtasan ay naging sarili niyang kulungan. Naglakad si Felicity patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa bawat kanto ng mansyong yon, nakikita niya ang kanyang sarili, nagpupunas ng sahig, nagluluto ng paboritong ulam ni Marco, naghihintay hanggang madaling araw para lamang pagbuksan ng asawang madalas ay amoy alak at babae. Lahat ng iyon ay tiniis niya dahil naniwala siya sa pangako ng kasal. Sa loob ng kusina, ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang kulo ng tubig sa kalan. Kinuha ni Felicity ang sandok, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na tumitigil sa panginginig. Ang usok mula sa kaldero ay bumabalot sa kanyang mukha, parang isang makapal na ulap na nagtatago sa kanyang mga luha. Habang hinahalo niya ang sopas, naaalala niya ang mga gabi na hindi siya natutulog para lamang matapos ang mga order na damit, para lamang maipon ang perang itutubos sa singsing na itinapon lang ni Marco sa isang tabi. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa kusina ay naging isang malakas na sigaw sa loob ng kanyang isipan. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik, tila isang alingawngaw na hindi siya tinatantanan. Ito ba ang halaga ng 10 taon ng aking buhay? Ang maging isang tagaluto ng sopas para sa lalaking katatapos lang akong ipagpalit at magsilbi sa pamilyang itinuring akong isang basahan na walang pakiramdam. Napatitig si Felicity sa malinaw na sabaw na unti-unting lumalabo dahil sa kanyang mga luhang pumapatak. Sa labas ng kusina, narinig niya ang tawanan ni Marco at Bianca habang bumababa sila sa hagdan, tila ba walang nangyari. Ang bawat halakhak ay isang paalala na sa bahay na ito, siya ay walang boses, walang halaga, at walang saysay. Nakahinto ang kanyang kamay sa paghalo. Ang init ng kalan ay hindi na kayang tumbasan ng lamig na nananalatay sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng kanyang dibdib, isang bagong uri ng sakit ang nagsisimulang mabuo. Isang sakit na hindi na nagmumula sa pag-ibig, kundi sa isang matinding pagkapagod. Hanggang kailan ako mananatiling anino sa sarili kong tahanan? Ang bawat hakbang ni Felicity mula sa kusina patungo sa hapagkainan ay tila paghatak sa isang mabigat at kalawit na tanikala na nakagapos sa kanyang mga bukong-bukong. Ang tray na kanyang dala ay hindi lamang naglalaman ng 2 mangkok ng mainit na sopas. Pasan nito ang buong bigat ng kanyang 10 taong pananahimik at pagtitiis. Ang singaw ng sabaw ay humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit mas mahapdi ang bawat sulyap na ibinibigay sa kanya ng 2 taong komportabling nakaupo sa harap ng mahabang mesa na gawa sa nara. Inilapag niya ang mangkok sa tapat ni Marco nang walang imik. Ang kanyang asawa ay hindi man lamang nag-angat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Para kay Marco, si Felicity ay bahagi lamang ng muebles sa bahay na yon. Isang bagay na laging naroon pero hindi na napapansin. Masyadong mainit, reklamo ni Marco nang tikman niya ang unang kutsara. Felicity, simple na nga lang ang ginagawa mo, hindi mo pa magawa ng tama. You look so stressed and haggard, kaya pati ang luto mo nagiging mapait. Isang mahinang hagikik ang kumawala sa labi ni Bianca na nasa tabi nito. Hayaan mo na, Marco. Baka naman napagod ang wife mo sa pag-aabang sa pinto. You know, some women just don't know how to keep themselves busy and beautiful. Hinawakan ni Bianca ang braso ni Marco. Isang galaw na puno ng pag-angkin sa harap mismo ng tunay na asawa. Hindi kumibo si Felicity. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang apron. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ng mainit na sabaw sa mukha ng babaeng yon. Ngunit ang malamig na tinig ni Doña Imelda mula sa kabisera ng mesa ang pumigil sa kanyang bawat hibla ng tapang. Felicity, ayusin mo ang tayo mo. Utos ng matanda habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang labi ng telang serbye. Huwag kang magpakita ng ganyang mukha sa harap ng bisita ng asawa mo.
Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Kung hindi dahil sa kabutihan ng loob ng pamilya Ledesma, baka hanggang ngayon ay nagdidildil ka pa rin ng asin sa barong-barong ng tatay mo. Pero mama, asawa niyo po ang nagtaksil. Ang mahinang boses ni Felicity ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at galit. Huminto ang paggalaw ng rosaryo sa kamay ni Doña Imelda. Tumingin siya kay Felicity nang may halong pandidiri. Taksil, isang malaking salita para sa isang babaeng pumasok sa pamilyang ito nang walang dalang kahit anong yaman kundi ang suot niyang damit. Ang katapatan ay hindi hinihingi. Felicity, ito ay kinikita. Kung hindi mo kayang ibigay ang pangangailangan ng asawa mo, huwag kang magtaka kung humanap siya ng iba. Iyan ang utang na loob mo sa amin. Ang manatiling tahimik at pagsilbihan ang pamilyang nagligtas sa iyo sa karalitaan. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dignidad ni Felicity. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ay isang luma at kalawit na pako na nagbabaon sa kanya sa lupa. Nang matapos ang hapunan, iniwan si Felicity na mag-isang nagliligpit ng mga pinagkainan habang ang tawanan ni Marco at Bianca ay umaalingaw-ngaw mula sa sala. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naisipan niyang tawagan ang tanging taong inaasahan niyang makakaintindi sa kanya. Ang kanyang tatay, si Don Julian. Sa bawat ring ng telepono, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tay, please, sagutin niyo. Bulong niya sa dilim ng kusina, ngunit nang sa wakas ay may sumagot. Hindi ang boses ng kanyang ama ang narinig niya, kundi ang malamig na boses ng sekretarya nito. Pasensya na, Felicity. Sabi ni Don Julian, huwag ka na raw tumawag muna. Sabi niya, pinili mo ang buhay na yan, kaya panindigan mo. Ayaw niya ng gulo, lalo na't may malaking deal siya sa mga Ledesma. Naputol ang linya. Ang huling pinto ng pag-asa ay tila sinarado sa kanyang mukha. Napasandal si Felicity sa lababo. Ang lamig ng porselana ay tila nanunuot sa kanyang likod. Siya ay mag-isa. Walang pamilya, walang kaibigan, at walang matatakbuhan. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, sa silid-aklatan ni Marco, isang gawaing iniutos ni Doña Imelda para maging kapaki-pakinabang siya. Isang puting sobre ang nalaglag mula sa ilalim ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang pinulot ito ni Felicity. Ang tatak ng bangko ay agad na kumuha ng kanyang atensyon. Habang binabasa niya ang laman ng liham, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang maliit na lupang pamana ng kanyang ina, ang tanging alaala ng pagmamahal na natitira sa kanya, ang tanging pag-aari na hindi konektado sa mga Ledesma, ay isisnangla ni Marco. At ang pirma sa ilalim ng dokumento ay hindi lamang kay Marco, kundi may kalakip na pahintulot mula kay Doña Imelda. Ang kanyang puso ay tila binuhusan ng kumukulong tubig. Hindi lamang ang kanyang dangal ang kinuha nila, pati ang huling piraso ng kanyang nakaraan ay unti-unti na nilang nilalamon dahil sa kasakiman sa sugal at karangyaan. Hindi ang tanging salitang lumabas sa kanyang labi. Ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang namumuong bagyo ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Narinig niya ang mga yabag ni Marco na papasok sa silid. Agad niyang itinago ang liham sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay mapupula dahil sa alak. Sabi ni Mama, ayusin mo raw ang mga gamit ko dahil may biyahe kami ni Bianca bukas. And make sure na plantsado ang lahat. Ayaw kong magmukhang gusot sa harap ng mga kliyente ko. Tumingin si Felicity sa kanyang asawa. Ang lalaking ipinangako niyang mamahalin hanggang kamatayan. Ang lalaking ngayon ay unti-unti nang kumukuha sa lahat ng mayroon siya. Marco, may natitira pa ba tayong pera? Mahinang tanong ni Felicity. Sinusubukan ang kanyang kapalaran.
Isang mapait na tawa ang isinagot ni Marco. Pera? Bakit? May bibilhin ka bang basahan? Huwag mo akong tanungin tungkol sa pera, Felicity. Just do your job. You're just a wife. Wala kang alam sa negosyo, kaya manahimik ka na lang. Lumabas si Marco ng silid nang hindi man lang siya tinignan muli. Naiwan si Felicity sa gitna ng silid. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa liham sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat salita ni Doña Imelda tungkol sa utang na loob ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng tanikala. Ito na ang tunog ng isang bagay na malapit ng maputol. Dalawang guhit. Dalawang mapulang guhit na tila naging mitsa ng isang munting apoy sa gitna ng nagyayelong kadiliman ng buhay ni Felicity. Sa loob ng maliit at madilim na banyo ng mansyon, ang tanging ingay na naririnig ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbabadya ng isang bagong kabanata. Humigpit ang hawak ni Felicity sa munting plastik na nasa kanyang palad. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pag-asang matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang buhay. May isang buhay na nabubuo sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang munting anghel na bunga ng kanyang pagtitiis at pananalangin. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng bawat sampal ng katotohanan na ibinigay sa kanya ni Marco at ng kanyang biyenan, tila may isang himalang dumating para iligtas siya mula sa ganap na pagkawala ng malay. Salamat. Salamat po. Bulong ni Felicity, ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na porselana ng lababo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraang gabi ay tila sandaling naglaho. Naniniwala siya sa kanyang puso na marahil ang sanggol na ito ang magiging tulay para magbago si Marco. Marahil, kapag nalaman ng kanyang asawa na magkakaroon na sila ng anak, ay muling magbabalik ang pagmamahal na matagal nang ninakaw ng ibang babae. Marahil, ang pamilya Ledesma ay matututuhan na rin siyang tanggapin at ituring na tao. Dali-daling nag-ayos si Felicity. Gusto niyang ibalita ito kay Marco sa isang espesyal na paraan. Nagtungo siya sa isang sikat na mall sa Makati. Bit-bit ang kaunting perang natira mula sa kanyang huling tahiin. Balak niyang bilhan si Marco ng isang maliit na regalo para sabayan ang magandang balita. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga naggagandahang tindahan, tila ba ang bawat hakbang niya ay mas magaan. Ang kanyang kamay ay madalas na humahaplos sa kanyang tiyan na tila ba kinakausap ang munting buhay sa loob. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. At ang langit ay tila may ibang plano para sa kanya sa hapon na iyon. Habang papalapit siya sa isang tanyag na tindahan ng alahas, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Ang kanyang puso ay tumalon sa tuwa, si Marco. Ngunit ang tuwang iyon ay agad na napalitan ng isang malamig na kurot sa kanyang dibdib nang makita niya kung sino ang kasama nito. Nakakapit si Bianca sa braso ni Marco. Ang kanilang mga tawa ay malinaw na naririnig sa loob ng tahimik at marangyang butik. Nagtago si Felicity sa likod ng isang malaking poste ng marmol. Ang kanyang katawan ay tila naging yelo. Mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita niya kung paano inilabas ng tindera ang isang nagniningning na kuwintas na brilyante. Kinuha ito ni Marco at dahan-dahang isinuot sa leeg ni Bianca. Ang paraan ng pagtingin ni Marco sa babae ay punong-puno ng paghanga at pagnanasa, isang tingin na kailanman ay hindi niya ibinigay kay Felicity sa loob ng 10 taon. Bagay na bagay sa'yo, mahal. Narinig ni Felicity ang boses ni Marco, isang malambing na tinig na tila ba isang lason sa kanyang pandinig. Mas nagniningning ang mga brilyanteng yan dahil sa ganda mo. Thank you, Marco. You're so sweet. Paano na yung boring mong wife? Baka magtaka siya kung saan napupunta ang pera mo. Ang mapang-uyam na sagot ni Bianca habang tinitignan ng sarili sa salamin. Huwag mo na siyang isipin. Basta ang mahalaga,
masaya tayo. Tugon ni Marco, sabay halik sa balikat ng babae. Napahawak si Felicity sa kanyang tiyan. Ang munting pag-asa na binuo niya kaninang umaga ay tila ba unti-unting nadudurog sa bawat tawa ng dalawa. Ang kwintas na yon ay tiyak na nagkakahalaga ng milyon. Perang maaring nagmula sa lupang isinangla ni Marco, ang lupang tanging alaala ng kanyang ina. Habang siya ay nagtitipid para sa pamilya, ang kanyang asawa ay nagtatapon ng kayamanan para sa isang panandaliang aliw. Nang makalabas ang dalawa sa tindahan, hindi na nakapagtago si Felicity. Tumayo siya sa gitna ng daanan. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Marco. Ang gulat sa mukha ng kanyang asawa ay mabilis na napalitan ng inis at galit. "Anong ginagawa mo rito, Felicity? Sinusundan mo ba ako?" Ang singhal ni Marco, binitawan niya ang braso ni Bianca, ngunit nanatili ang kanyang mapanganib na tingin. "Marco, kailangan nating mag-usap. May mahalaga akong sasabihin." Ang nanginginig na boses ni Felicity ay halos pabulong na lamang sa gitna ng maraming tao. "Not now, Felicity. Kita mong may ginagawa ako, di ba? Umuwi ka na sa bahay at doon ka maghintay. Huwag mo akong ipahiya rito sa harap ng maraming tao sa hitsura mong yan." Sagot ni Marco habang tinitignan ang kanyang asawa mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. "Pero Marco, sandali lang. Tungkol ito sa atin. Tungkol sa..." Muling pagtatangka ni Felicity. Ang kanyang kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng barong ni Marco. Isang marahas na pagbawi ng braso ang isinagot ni Marco. "Sabi ng huwag ngayon, nakakarindi na ang boses mo. Bianca, let's go. Masyado nang nasisira ang hapon ko." Tinalikuran siya ni Marco at Bianca ng walang kaabog-abog. Naiwan si Felicity na nakatayo sa gitna ng mataong mall. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang bulsa kung saan naroon ang pregnancy test. Ang bawat taong dumadaan sa kanyang tabi ay tila mga aninong walang pakialam sa gumuho niyang mundo. Sa gitna ng ingay ng lungsod, ang tanging naririnig ni Felicity ay ang sarili niyang tinig sa loob ng kanyang isipan. Isang tinig na punong-puno ng pait at pag-aalinlangan. Ligtas nga ba ang maging bunga ng isang pag-ibig na matagal nang namatay? O ang batang ito ay magiging isa lamang biktima sa isang tahanang puno ng kasinungalingan? Pirmahan mo na ito, Felicity. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita sa labas ng bahay na ito nang walang kahit isang sentimo. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi sa loob ng mansyon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang mga dokumentong maglilipat ng pagmamay-ari ng huling piraso ng lupang pamana ng ina ni Felicity. Ang bawat salita ay puno ng pagmamadali at panggigigil. Tila ba ang asawa niya ay isang balakid lamang sa kanyang mga plano. Sa kabilang banda, si Felicity ay nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na pares ng sapatos na pambata na kulay asul, isang munting lihim na balak sana niyang ibigay kay Marco sa gabing iyon bilang simbolo ng kanilang bagong simula. Ang kaibahan ng puting sapatos sa madilim na paligid ay tila isang munting liwanag na pilit na pinapatay ng kadiliman. "Marco, pakiusap, huwag ang lupang ito." Ang boses ni Felicity ay basag at puno ng pagsusumamo. "Ito na lang ang natitira sa akin mula kay nanay. Gagamitin natin ito para sa kinabukasan ng anak natin. Marco, buntis ako." Sandaling tumahimik ang paligid. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging mas mabigat. Ngunit ang inaasahang yakap o luha ng tuwa mula kay Marco ay hindi dumating. Sa halip, isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala mula sa ibaba ng hagdanan mula kay Doña Imelda. "Buntis?" Ang pang-uuyam ng matanda habang dahan-dahang umaakyat sa unang ilang baitang ng hagdan. "Anong akala mo sa amin, Felicity? Mga tanga? Gagamitin mo ang isang hindi pa isinisilang na bata para itali si Marco sa'yo?
para hindi mo ibigay ang nararapat na pirma. Isang napakababang taktika mula sa isang babaeng walang pinag-aralan. Totoo po ang sinasabi ko, Mama. Ang mga luha ni Felicity ay mabilis nang dumadaloy. Ang kanyang kamay ay pilit na humahaplos sa kanyang tiyan. Magkakaapo na kayo. Pakiusap, Marco. Maawa ka sa anak natin. Ngunit si Marco ay tila wala na sa sariling kaisipan. Ang takot sa kanyang mga utang at ang pressure mula sa kanyang ina ay nagpadilim sa kanyang paningin. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Kailangan ko ang perang yun ngayon din. Ibigay mo sa akin ang dokumento o ako mismo ang kukuha niyan sa'yo. Mabilis na dinaluhong ni Marco si Felicity sa tuktok ng hagdan. Isang marahas na agawan ang nangyari. Ang bawat pagkumpas ng kamay ni Marco ay puno ng puwersa. Tila ba hindi niya asawa ang kanyang kaharap, kundi isang kaaway. Sinubukan ni Felicity na protektahan ang kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay nakayuko para lamang hindi masaktan ang munting buhay sa loob. Ibigay mo sa akin yan! Ang sigaw ni Marco, sabay isang malakas na pagtulak sa mga balikat ni Felicity. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Naramdaman ni Felicity ang pagkawala ng kanyang balanse, ang tunog ng kanyang katawang humahampas sa bawat baitang ng malamig na marmol ay ang tanging naririnig sa buong mansyon. Ang bawat pagtama ng kanyang likod at ulo sa matitigas na gilid ng hagdanan ay isang matinding sakit na tila nagpapatay sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Nang tumigil ang kanyang katawan sa pinakababang bahagi ng hagdanan, ang tanging nakikita niya ay ang malabong liwanag ng chandelier sa itaas. Ang maliit na sapatos na pambata ay tumilapon sa malayo na dumihan ng alikabok at dilim. Ngunit ang mas masakit ay ang pakiramdam ng isang mainit at malapot na likido na dahan-dahang umaagos sa pagitan ng kanyang mga hita, bumabasa sa kanyang puting bestida at kumakalat sa malamig na tiles ng sahig. Sa kanyang huling sandali ng malay, narinig niya ang boses ni Doña Imelda mula sa itaas, walang bakas ng gulat o pagsisisi. Tingnan mo ang ginawa mo, Marco. Linisin mo ang kalat na ito bago pa may makakita sa labas at kunin mo na ang pirma niya habang hindi pa siya makakalaban. Sayang ang oras. Napatitig si Felicity sa kanyang asawa na unti-unting lumalapit. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Walang awa sa mga mata ni Marco, tanging takot lamang para sa kanyang sariling kapakanan. Ang munting pintig sa loob ng kanyang sinapupunan ay dahan-dahang huminto. Tila ba sumuko na rin sa lupit ng mundong ito bago pa man ito makakita ng liwanag. Nasaan ang Diyos sa sandaling ito? Bakit ang huling naramdaman ng aking anak ay ang galit ng sarili niyang ama? Ang huling imaheng nakita ni Felicity bago siya lamunin ng kadiliman ay ang pag-agos ng kanyang sariling dugo. Isang madilim na ilog ng pangarap na kailanman ay hindi na matutupad sa loob ng bahay na ito. Ang puting kisame ng silid sa ospital ay tila isang malawak at walang hanggang disyerto ng kalungkutan para kay Felicity. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, muling bumabalik ang imahe ng malamig na hagdanan, ang marahas na tulak ni Marco, at ang huling sulyap sa maliit na sapatos na pambata na nabahiran ng kanyang sariling dugo. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa paligid ay tila sumasakal sa kanya. Isang paalala na sa loob ng 4 na dingding na ito, siya ay tuluyan ng nawalan ng lahat. Wala si Marco, wala si Doña Imelda. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang mahinang pintig ng puso at ang malamig na hangin mula sa aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ang lamat sa kanyang puso ay mas malalim pa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Ang munting buhay na sana ay magiging dahilan ng kanyang pagbangon ay kinuha sa kanya bago pa man niya ito mayakap. Gising ka na pala. Isang boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Hindi ito ang boses ng nurse at lalong hindi ang mapang-aping tinig ni Doña Imelda. Ito ay isang boses na pamilyar ngunit puno ng awtoridad at kapangyarihan. Isang tinig na tila
nagmumula sa isang mundong malayo sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahang lumingon si Felicity. Sa tabi ng kanyang kama, nakatayo ang isang babaeng tila isang pangitain. Suot nito ang isang mamahaling itim na terno na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa likod ng mamahaling salamin. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang mukha nito. Ito ay ang mukha ni Felicity, ngunit mas matapang, mas maganda, at walang bakas ng takot. Para ang nanghihinang tawag ni Felicity, ang kanyang kambal na kapatid, ang babaeng itinuring na itim na tupa ng kanilang ama at matagal nang nawala, ay narito sa harap niya. Lumapit si Farah at hinawakan ang malamig na kamay ni Felicity. Walang luha sa mga mata ni Farah, tanging isang nagbabagang galit na pilit niyang tinitimpi. "Huwag kang magsalita, Felicity. Alam ko ang lahat. Alam ko kung paano kanila itinuring na basahan. Alam ko ang ginawa ng hayop na si Marcos sa anak mo. Wala na siya, Farah. Wala na ang anak ko." Hikbi ni Felicity. Ang kanyang mga luha ay muling umagos sa kanyang maputlang pisngi. "Alam ko. At iyan ang dahilan kung bakit ako bumalik." Ang boses ni Farah ay naging kasing lamig ng bakal. "Masyado kang naging mabait, Felicity. Masyado kang naging martir sa pamilyang hindi ka kailanman itinuring na tao. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Tignan mo ang ginawa nila sa kapatid ko." Inilibot ni Farah ang kanyang paningin sa paligid ng maliit at simpleng ward kung saan iniwan si Felicity ng mga Ledesma. "Iniwan ka nila rito para mamatay ng mag-isa habang sila ay nagpapakasasa sa kayamanan ninyo. Pero tapos na ang panahon ng iyong pagluhod. Anong, anong gagawin natin?" Tanong ni Felicity. May isang munting kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata sa gitna ng kawalan. Umupo si Farah sa gilid ng kama at tinitigan ng diretso ang kanyang kapatid. "Gagamitin natin ang tanging bagay na naiintindihan ng mga Ledesma, ang kapangyarihan at ang sakit ng pagkawala. Mula sa araw na ito, ang Felicity na kilala nila ay patay na. Isinilang ka muli, Felicity. Gaya ng isang phoenix, pabangon ka mula sa abo ng iyong pangarap." Kinuha ni Farah ang isang bag mula sa kanyang tabi at inilabas ang isang makapal na bundle ng pera at mga dokumento. "Ito ang magiging simula natin. Tuturuan kita kung paano maging ako. Tuturuan kita kung paano tumingin sa kanila nang hindi nanginginig ang iyong mga tuhod. At kapag handa ka na, babalik tayo sa mansyong yon, hindi bilang isang alila, kundi bilang kanilang bangungot." Naramdaman ni Felicity ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang takot na matagal nang naninirahan sa kanyang puso ay dahan-dahang napapalitan ng isang matinding determinasyon. Tumingin siya sa kanyang kapatid, sa babaeng naging simbolo ng kanyang kaligtasan. "Handa akong gawin ang lahat, Farah. Kahit ano, basta mabigyan ko ng katarungan ng anak ko." Ang boses ni Felicity ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matatag, puno ng pait na naging sandata. Isang matapang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Farah. "Good. Dahil sisiguraduhin nating bawat baitang ng hagdanang yon na pinaghulugan sa'yo ay magiging hakbang nila patungo sa sarili nilang impyerno. Sisimulan natin ang paglipat mo sa isang pribadong pasilidad mula ngayon. Walang makakaalam na buhay ka pa maliban sa akin." Tumayo si Farah at naglakad patungo sa bintana. Tinitignan ang malawak na syudad ng Maynila na tila bahawak na niya ito sa kanyang mga kamay. "Matulog ka na muna, Felicity. Magpahinga ka. Dahil sa susunod na pagmulat ng iyong mga mata, sisimulan na natin ang paghabi ng isang bagong tadhana. Isang tadhana kung saan ikaw ang mananahi ng sarili nilang kamatayan." Naiwang nakatitig si Felicity sa likod ng kanyang kapatid. Ang katahimikan sa silid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Isang bagyong sisira sa lahat ng duming itinago ng pamilya Ledesma sa loob ng 10 taon.
Paano nga ba ang maging isang babaeng walang takot? Kung ang tanging alam ko sa loob ng 10 taon ay ang manginig sa takot. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, Felicity. Huwag mong tignan ang biktima. Tignan mo ang babaeng magbabaon sa mga ledesma sa sarili nilang dumi. Ang tinig ni Farah ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na damdamin ni Felicity. Nakatayo sila sa gitna ng isang malawak at marangyang penthouse na pagmamay-ari ni Farah, malayo sa madilim at mapang-aping sulok ng mansyon ni Marco. Sa harap ng dambuhalang salamin na abot hanggang kisame, pilit na pinatititig ni Farah ang kanyang kapatid sa sarili nitong refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay malayo sa Felicity na nakilala ng lahat. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod at amoy usok ng kusina, ay ngayon ay maingat na ginupit at kinulayan ng madilim na kape na nagbibigay ng bagsik sa kanyang mukha. Ang kanyang balat, na dati ay maputla at tila pagod, ay nagniningning na ngayon dahil sa mga mamahaling ritual ng kagandahan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang panlabas na anyo. Ang mga mata mo, Felicity, bulong ni Farah habang hinahawakan ang mga balikat ng kambal. Masyado pa ring maamo, masyado pa ring puno ng lumbay. Sa mundong papasukin natin, ang luha ay isang kahinaan na sasamantalahin nila. Kailangan mong matutunang itago ang bawat sakit sa likod ng isang ngiting. Tila ba ikaw ang nagmamay-ari ng buong Pilipinas? Huminga ng malalim si Felicity. Ang kanyang mga kamay, na mayroon pa ring mga kalyo dahil sa 10 taon ng pagtatahi at paglilinis, ay dahan-dahang humaplos sa suot niyang damit na gawa sa purong sutla. Ang lambot ng tela sa kanyang balat ay tila isang estranghero, isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan habang suot ang kanyang lumang apron. Hirap akong huminga, Farah. Pag-amin ni Felicity, ang kanyang boses ay tila isang mahinang alingawngaw. Pakiramdam ko ay nagsusuot ako ng maskara na baka biglang mahulog sa harap nila. Lahat tayo ay may maskara, sister. Ang sagot ni Farah habang inaabutan siya ng isang baso ng mamahaling wine. Ang kaibahan lang, ang maskara mo ngayon ay gawa sa brilyante at bakal. You need to practice your walk. Hindi na ito ang paglakad ng isang alila na takot makalikha ng ingay. Ang bawat hakbang mo ay dapat magparating ng mensahe na ikaw ang boss. Use your voice. Don't say opo or pasensya na. Use English, talk with authority, and never, ever look down. Sinimulan ni Felicity ang paglalakad sa mahabang pasilyo ng penthouse. Sa bawat pagkakataon na yumuyuko siya dahil sa nakasanayang pagpapakumbaba, agad siyang pinapatigil ni Farah. Ulitin mo, straighten your back. Isipin mo ang batang nawala sa'yo. Isipin mo ang dugo sa hagdanan. Iyan ang magsisilbing lakas mo para hindi ka manginig sa harap ni Marco. Nang muling humarap si Felicity sa salamin, may isang kakaibang liwanag ang nagmula sa kanyang mga mata. Naalala niya ang bawat lait ni Doña Imelda, ang bawat sampal ng katotohanan na siya ay isang basura lamang. Dahan-dahang itinaas ni Felicity ang kanyang baba. Ang kanyang labi ay gumuhit ng isang matigas at malamig na ngiti. Isang ngiting walang bakas ng kagalakan, tanging determinasyon lamang. I am not Felicity anymore, bulong niya sa kanyang refleksyon. Sa harap nila, ako ang magiging bagyo na hindi nila inasahang darating. Good! Ang nakangiting pag-aproba ni Farah. Dahil bukas, sisimulan na nating ipakita sa mundo ang iyong pagbabalik. Magpapadala tayo ng mga regalo sa kumpanya ni Marco. Mga regalong unti-unting sisira sa kanyang kredibilidad habang unti-unti kang bumubuo ng sarili mong pangalan. Tuturuan kita sa bawat galaw sa stock market, sa bawat pirma ng kontrata. Ang dating makina mo sa pananahi ay papalitan natin ng isang makinang gagawa ng yaman at kapangyarihan. Naramdaman ni Felicity ang bigat ng kanyang mga bagong alahas sa kanyang liig at tainga. Ang bawat kislap ng brilyante ay tila isang paalala ng bawat patak ng kanyang luha na ngayon ay naging bato na. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa kanya
ay dahan-dahang nagiging isang matalas na sandata. Tumingin siya sa kanyang mga daliri. Wala na ang mga sugat mula sa karayom. Ang kanyang mga kuko ay maayos na ang pagkakamanicure, kulay pula, na tila ba dugo ng kanyang mga kaaway ang nakapahid doon. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling nakakulong sa dilim ng ospital. Ang sining ng pagpapanggap ay hindi lamang tungkol sa magandang damit at matapang na salita. Ito ay ang kakayahang mabuhay sa gitna ng isang malaking kasinungalingan para lamang makamit ang isang masakit na katotohanan. Kaya ko nga bang maging kasing lupit nila para lamang makuha ang hustisya o ang maskarang ito ang tuluyang lalamon sa kung ano ang natitira sa aking kaluluwa? Ang bawat ngiti ko ngayon ay isang patak ng lason na dahan-dahang papatay sa inyong lahat. Ang bulong na yon ni Felicity sa harap ng kanyang vanity mirror ay tila isang sumpa na lumipad sa hangin ng kanyang silid. Hawak niya ang isang mamahaling tablet. Tinitignan ang mga litrato ni Marco at Bianca na kuha ng isang spy photographer na binayaran ni Farah. Naroon sila sa isang tanyag na restaurant sa Bonifacio Global City, masaya, nagtatawanan at walang kaalam-alam na ang kanilang bawat galaw ay binabantayan na ng isang aninong dati nilang minaliit. Naramdaman ni Felicity ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinatay. Ang pusong dating madaling masaktan ay dahan-dahan nang nagiging bato. Magpakasaya kayo, wikan niya habang hinahaplos ang makinis na screen. Dahil ang bawat sentimong ginagastos ninyo ngayon ay ang huling mga sandali ng inyong karangyaan. Sinimulan ni Felicity ang unang bahagi ng kanyang plano, ang pain sa dilim. Sa tulong ni Farah, nagpadala sila ng isang lihim na imbitasyon sa kumpanya ni Marco. Isang investment proposal mula sa isang dayuhang kumpanya na ang pangalan ay F at F Global Ventures. Para kay Marco, nakasalukuyang nalulunod sa mga utang dahil sa pagsusugal ni Doña Imelda at sa luho ni Bianca. Ang alok na ito ay tila isang lifeline mula sa langit. Ngunit hindi sapat na saktan si Marco sa pera. Kailangan din niyang sirain ang tiwala na namamagitan sa dalawang nagtaksil sa kanya. Gamit ang isang dummy account at isang hindi kilalang numero, nagpadala si Felicity ng isang nagniningning na bouquet ng mga pulang rosas sa kondo ni Bianca. Walang pangalan ang nakalagay sa card, tanging isang maikling mensahe. Para sa pinakamagandang babae na nakita ko sa aking buhay, hihintayin kita. Sa kabilang bahagi ng lungsod, habang abala si Marco sa pagbabasa ng peking investment proposal, nakita niya ang bouquet sa lamesa ni Bianca. Kanino galing to? Ang matigas na tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. I don't know, babe. Baka sa isang kliyente ko lang sa butik. Ang palusot ni Bianca, ngunit may isang kislap ng katuwaan at vanity sa kanyang mga mata na hindi nakatakas sa paningin ni Marco. Huwag ka na ngang magselos. You know I'm yours, right? Ngunit ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Ang bawat sulyap ni Bianca sa kanyang cellphone ay naging isang kutsilyo sa ego ni Marco. Ito ang sining ng pain sa dilim. Ang hayaan silang sirain ang isa't isa nang hindi man lang nagpapakita si Felicity sa kanilang harapan. Isang gabi, habang nag-iisa sa penthouse, kinuha ni Felicity ang kanyang lumang kagamitan sa pananahin na palihim na kinuha ni Farah mula sa mansyon. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa isang piraso ng telang sutla. Sa gitna ng lahat ng kanyang plano para sa paghihiganti, may isang sandali na muli siyang naging ang dating Felicity. Ang babaeng mahilig lumikha ng magaganda mula sa simpleng sinulid. Isang patak ng luha ang bumagsak sa tela. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay pinalamutian ng mga brilyante. Para sa'yo ito, anak, bulong niya sa hangin. Ang bawat sakit na nararamdaman nila ngayon ay alay ko sa bawat patak ng dugo na nawala sa atin sa hagdanang yon. Agad niyang pinunasan ang kanyang luha nang marinig ang yabag ni Farah. Ang golden moment ng kanyang pagiging tao
ay kailangang itago muli sa ilalim ng kanyang maskara. Ready ka na ba para sa susunod na move? Tanong ni Farah habang inaabutan siya ng isang itim na envelope. Si Marco, desperado na siyang makuha ang investment. He's asking for a meeting with the CEO of F&F. Gusto niyang makita kung sino ang tagapagligtas niya. Tumingin si Felicity sa bintana. Tinitignan ang mga ilaw ng syudad na tila ba mga brilyanteng nakakalat sa dilim. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ipadala mo ang sagot, Farah, ang malamig na utos ni Felicity. Sabihin mo, handa na akong makipagkita, pero sa isang kondisyon, dapat kasama niya ang kanyang ina at ang kanyang kasama sa buhay. I want them all in one place. Sigurado ka na ba? Baka makilala ka nila, ang babala ni Farah. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Felicity. Hindi nila ako makikilala dahil ang babaeng pinalayas nila ay wala na. Ang makikita nila ay ang babaeng kukuha sa lahat ng mayroon sila. Habang natutulog si Marco ng gabing iyon, hindi niya alam na ang bawat panaginip niya ng kayamanan ay isang hakbang lamang patungo sa isang malalim na bangin. At sa dulo ng bangin na yon, naghihintay ang asawang akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa limot. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Marco kapag nakita niya ang mukha ng babaeng pumatay sa kanyang katahimikan habang suot ang mukha ng babaeng dati niyang minahal, ngunit mas malupit at mas makapangyarihan? Ang bawat hakbang ko sa sahig na ito ay tila pagtapak sa mga alaala ng aking pagluha. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng latigo. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang mataas na takong sa makintab na marmol ng pribadong silid sa isang marangyang hotel sa Makati ay tila isang babala. Si Felicity, na ngayon ay kilala bilang ang misteryosong CEO ng F at F Global, ay dahan-dahang pumasok sa silid. Ang kanyang suot na pulang terno ay tila isang apoy sa gitna ng malamig at tuyot na silid. Ang kanyang mga mata, na nakatago sa likod ng mamahaling salamin, ay agad na nahagip ang tatlong taong nakaupo sa paligid ng bilog na mesa. Sina Marco, Doña Imelda, at Bianca. Sila ay naroon, naghihintay ng may halong kaba at pananabik para sa kanilang tagapagligtas. Nang tumayo ang tatlo para bumati, naramdaman ni Felicity ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Ngunit agad niya itong itinago sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa kanyang mamahaling bag. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang lalaking ito, na dati ay tinitignan siya ng may pandidiri, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong paghanga at pagnanasa. Good evening. Ang boses ni Felicity ay malamig, matatag, at walang bahid ng emosyon. I am Farah. At kayo ang pamilya Ledesma? Tama. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Imelda ay napatitig ng matagal sa mukha ni Felicity. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Tila ba may hinahanap na pamilyar na anino sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Para kang may kamukha. Ang mahinang bulong ni Doña Imelda. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang krus na nakasabit sa leeg. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Felicity. Marami ang nagsasabi niyan, Doña Imelda. Marahil ay meron kayong dating kakilala na hindi niyo malilimutan. But let's not waste time on coincidences. Nandito tayo para pag-usapan ang hinaharap ng inyong kumpanya. Naupo si Felicity sa kabisera ng mesa. Ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad. Si Bianca, na tila ba naramdaman ang banta ng kagandahan at kapangyarihan ni Farah, ay pilit na kumapit sa braso ni Marco. So, Miss Farah, ang simula ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang asong nagmamakaawa. Nabalitaan namin ang inyong interes sa aming kumpanya. We are in a very good position to expand. Kailangan lang namin ng kaunting boosting. Kaunting boosting. Ang pag-uulit ni Felicity, binuksan niya ang folder sa harap niya. Ayon sa aking records, ang Ledesma Group ay nalulunod sa utang. Maraming properties ang nakasanla,
kabilang na ang inyong mansyon, at may mga balibalita pa ng maling paggamit ng pondo. Namutla si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumiko patungo sa kanyang ina. Si Doña Imelda naman ay pilit na pinanatili ang kanyang dangal. Ang mga usap-usapan ay gawa-gawa lamang ng aming mga kalaban, Miss Farah. Ang pamilya Ledesma ay may malinis na pangalan sa lipunan. Ang pangalan ay hindi nakakabayad ng utang, Doña Imelda. Ang sagot ni Felicity. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hangin na dumadaan sa leeg ng matanda. I am willing to invest 50 million pesos, ngunit may mga kondisyon ako. Ano yon? Ang mabilis na tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asang makuha ang pera. Gusto ko ang inyong mansyon at ang lupang kinalalagyan nito bilang collateral. Ang boses ni Felicity ay naging mas matigas. At gusto ko ring makita ang lahat ng inyong financial records sa loob ng nakaraang 10 taon. Lahat ng transaksyon walang itatago. Nagkatinginan ng mag-ina. Ang mansyon ang huling simbolo ng kanilang kapangyarihan. Ngunit ang desperasyon ay mas matimbang kaysa sa kanilang dangal. Miss Farah, parang masyado namang mabigat ang hiling mo. Ang sabat ni Bianca, sinusubukang ipakita ang kanyang halaga sa usapan. Ang mansyon ay punong-puno ng kasaysayan. Tinitigan siya ni Felicity ng matagal, mula ulo hanggang paa, hanggang sa mapayuko ang babae sa hiya. Ang kasaysayan ay walang halaga sa negosyo, Miss Bianca. If you're not interested, I can always take my money elsewhere. No. We are interested. Ang agap ni Marco. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Felicity sa ibabaw ng mesa. Isang hawak na dati ay nagpapakilig kay Felicity, ngunit ngayon ay nagpapangilabot sa kanya sa pandidiri. Gagawin namin ang lahat para makuha ang tiwala niyo. Dahan-dahang binawi ni Felicity ang kanyang kamay. Kinuha niya ang kanyang serbye at dahan-dahang pinunasan ang bahagi ng kanyang balat na hinawakan ni Marco. Ang galaw na yon ay tila isang tahimik na sampal na tanging si Doña Imelda lamang ang nakapansin. Good, wika ni Felicity habang tumatayo. Ipadala niyo ang mga dokumento sa aking opisina bukas ng umaga. And one more thing, Marco. Huwag mong isipin na ang perang ito ay isang regalo. It is a debt. At ang bawat utang ay may katapat na kabayaran. Nang makalabas si Felicity ng silid, naramdaman niya ang pagdaloy ng pawis sa kanyang likod. Ang hangin sa pasilyo ay tila mas masarap lang hapin. Sa loob ng kotse, naghihintay si Farah na may hawak na baso ng champagne. How was it? Tanong ni Farah. Kinuha na nila ang pain. Ang sagot ni Felicity, ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Ang unang patak ng karma ay nagsimula na. At bago matapos ang buwang ito, sisiguraduhin kong wala na silang matitirang bubong sa itaas ng kanilang mga ulo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang bagay na gumugulo sa isipan ni Felicity. Bakit tila ang mukha ni Doña Imelda ay punong-puno ng lihim na takot? Tila ba may alam ang matanda na hindi pa niya natutuklasan? Ano nga ba ang itinatago ng pamilya Ledesma sa likod ng kanilang marangyang pangalan? At bakit tila mas malalim ang ugat ng kanilang kasamaan kaysa sa inaasahan ko? Ang bawat butil ng rosaryo sa kamay ni Doña Imelda ay tila hindi na mga dasal, kundi mga sumpa na pilit niyang itinatawid sa kanyang mga tuyot na labi. Sa loob ng kanyang madilim na silid sa mansyon, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang munting kandila sa harap ng altar. Ngunit ang kabanalang ipinapakita ng matanda sa labas ay tila isang makapal na usok na nagtatago sa baho ng kanyang mga lihim. Hawak niya ang isang lumang listahan ng mga utang sa sugal na hindi alam ni Marco, mga utang na unti-unting lumalamon sa pundasyon ng kanilang tahanan. Hindi maaring ang babaeng yun ay si Felicity. Bulong ni Doña Imelda sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Patay na ang martir na yon.
Wala na siyang lakas para bumalik. Ngunit ang bawat kislap ng mata ni Farah sa nakaraang pagtitipon ay tila isang multong humahabol sa kanya. Sa kabila ng takot, mas matimbang ang kasakiman ng matanda. Kailangan niya ang 50 milyon para mabura ang kanyang mga atraso sa mga pating sa kalsada. Samantala, sa penthouse ni Farah, abala si Felicity sa pagsusuri ng mga dokumentong ipinadala ni Marco. Sa tabi niya, si Farah ay prenteng nakaupo habang may hawak na baso ng alak. Ang katahimikan sa silid ay tila isang matalim na kutsilyo na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumaga. Tingnan mo ito, Farah. Wika ni Felicity. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang serye ng mga transaksyon 10 taon na ang nakalilipas. Ang singsing na tinubos ko, bago pa man ito isala ni Doña Imelda, pinalitan na niya ito ng peke. Ipinagpalit niya ang hiyas ng pamilya nila para sa isang gabi ng sugal sa kasino. Naramdaman ni Felicity ang isang matinding pagkasuklam. Ang singsing na pinagpuyatan niya, ang singsing na itinuring niyang simbolo ng kanyang pag-ibig, ay isang kasinungalingan lamang pala mula sa simula. Ang pamilyang Ledesma ay hindi lamang malupit. Sila ay mga magnanakaw ng sarili nilang dangal. Ito ang maskara ni Doña Imelda. Ang malamig na sagot ni Farah. Ang babaeng nagpapanggap na banal ay ang siyang mismong anay na sumisira sa kanilang haligi. Gamitin mo yan, Felicity. Puntahan mo siya sa mansyon. Sabihin mo kailangan mong inspeksyonin ang collateral bago mo ilabas ang pera. Kinabukasan, bumalik si Felicity sa mansyon na dati niyang kulungan. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga luha. Nang makita siya ni Doña Imelda sa sala, agad na nag-iba ang aura ng matanda. Naging mapagkumbaba at tila isang maamong tupa. Miss Farah, salamat sa pagbisita. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng kaplastikan. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng tsaa? Huwag na, Doña Imelda. Ang matigas na sagot ni Felicity habang inililibot ang kanyang paningin sa sala. Nandito ako para tignan ang halaga ng bahay na ito at gusto ko ring tignan ang inyong vault ng mga alahas. Bilang investor, kailangan kong makasiguro na may halaga pa ang inyong pamilya. Namutla ang matanda. Ang aming mga alahas ay nasa ligtas na lugar. Talaga ba? Lumapit si Felicity ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng biyenan. O baka naman ang nandoon na lang ay mga piraso ng salamin na nagpapanggap na brilyante, gaya ng singsing na pinamana niyo kay Marco? Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang tunog ng tibok ng puso ni Doña Imelda ay tila naririnig ni Felicity sa gitna ng katahimikan. Ang krus sa kamay ng matanda ay tila mas lalong humigpit ang hawak. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Doña Imelda. Alam ko ang lahat, Doña Imelda. Bulong ni Felicity sa tainga ng matanda. Isang bulong na tila isang hatol ng kamatayan. Alam ko kung saang kasino ka nagpupunta. Alam ko kung kanino ka may utang. At alam ko na ang singsing na ibinigay niyo sa akin, sa asawa ni Marco, ay isang peke. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang makita ni Felicity ang isang munting mansa ng dugo sa sahig malapit sa hagdanan. Isang mansa na hindi kailanman mabubura ng anumang paglilinis. Iyon ang dugo ng kanyang anak. Tumingin siya kay Doña Imelda nang may kasamang matinding puot. Ang pera ay ilalabas ko lamang kapag inamin mo kay Marco ang lahat. Ang hamon ni Felicity. Gusto kong makita kung paano babagsak ang maskara mo sa harap ng sarili mong anak. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco na tila balisa. May hawak siyang isang sobre na galing sa korte. Mama! May problema tayo! Sigaw ni Marco, hindi napapansin ang presensya ni Felicity. May nag-file ng kasong estafa laban sa kumpanya natin. Sino ang naglabas ng mga records natin sa bangko? Tumingin si Felicity sa dalawa. Ang kanyang puso ay puno ng isang madilim na kaligayahan.
Ang mga buto na itinanim niya ay nagsisimula nangang mamunga ng kapahamakan para sa mga Ledesma. Ngunit sino ang nag-file ng kasong yon? Hindi pa ito bahagi ng plano ni Farah. Mayroon pa bang ibang tao na gustong pabagsakin ang mga Ledesma? O isa lamang itong mas malaking bitag na hindi inaasahan ni Felicity? Ang bawat hakbang ko sa hagdanang ito ay tila pagtapak sa sarili kong libingan. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng susi sa inyong impyerno. Sa bawat pag-akyat ni Felicity sa engrandeng entrada ng mansyon ng mga Ledesma, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing lamig ng porselana. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na dress na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang mga brilyante sa liig ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ngayon, hindi siya dumaan sa likod na pinto gaya ng isang katulong. Ang mga gwardya mismo ang nagbukas ng dambuhalang pinto para sa kanya. Ang misteryosong CEO na tanging pag-asa ng kanilang bumabagsak na kumpanya. Sinalubong siya ni Marco sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pagnanasa. Miss Farah, welcome to our humble home. Isang malaking karangalan ang mapaunlakan mo kami sa hapunang ito. Wika ni Marco, sabay dampi ng isang halik sa likod ng kamay ni Felicity. Naramdaman ni Felicity ang isang matinding pandidiri, ngunit pinanatili niya ang kanyang matapang na ngiti. Ang kamay na yon na dati niyang hinahawakan ng may pagmamahal ay tila ba naging isang malapot na putik sa kanyang balat. Sa loob ng hapagkainan, ang mesa ay punong-puno ng mga pagkaing dati ay si Felicity ang nagluluto. Ang kare-kare na kailangang eksakto ang lapot, ang sopas na kailangang laging mainit. Ngunit ngayon, siya ang nakaupo sa kabisera, ang bisitang pinagsisilbihan. Sa kanyang tapat ay si Doña Imelda, na suot ang kanyang pinakamagarbong alahas at ang kanyang pinakaplastik na ngiti. Napakaganda mo talaga, Miss Farah. Ang papuri ni Doña Imelda habang hinihiwa ang karne. Ang swerte siguro ng mga magulang mo na magkaroon ng anak na kasing talino at kasing yaman mo. Hindi gaya ng dati naming nakasama rito. Isang babaeng walang kwenta, palamunin, at pabigat sa anak ko. Naramdaman ni Felicity ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Ah, ang tinutukoy niyo ba ay ang inyong asawa, Mr. Ledesma? Tanong ni Felicity. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong kanta. Nasaan na nga ba siya? Nabalitaan kong bigla na lang siyang naglaho. Tumawa ng mapait si Marco, isang tawang puno ng pang-uuyam. Huwag na nating pag-usapan ng babaeng yon, Miss Farah. Sayang lang ang oras natin kay Felicity. She was a mistake. Isang basura na itinapon ko na sa bangan. Masyado siyang boring, hindi marunong mag-ayos, at laging amoy kusina. But you are different. You are everything she could never be. Habang nagsasalita si Marco, napatitig si Felicity sa gilid ng telang mantel ng mesa. Nakita niya ang isang maliit na bahagi ng tahi na medyo tabingi. Isang pagkakamaling nagawa niya 3 taon na ang nakalilipas habang nagmamadali siyang tapusin ang pagbuburda nito para sa kaarawan ni Doña Imelda. Iyon ang kanyang golden moment. Isang tahimik na paalala na sa kabila ng kanyang bagong anyo, ang mga bakas ng kanyang paghihirap ay naroon pa rin. Hindi pinapansin ng mga taong nakikinabang dito. So tungkol sa investment, ang pag-iiba ng usapan ni Felicity, ang kanyang tinig ay naging mas seryoso. Nabalitaan kong may mga legal na problema kayo. Ang kasong estafa, totoo ba ang mga balita? Nabitiwan ni Bianca ang kanyang tinidor. Ang tunog ng metal sa pinggan ay tila isang alarma sa katahimikan. Miss Farah, ang lahat ng yon ay gawa-gawa lamang ng mga taong naiinggit sa amin. Ang mabilis na sagot ni Bianca, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Ganun ba? Kinuha ni Felicity ang kanyang baso ng wine at dahan-dahang uminom. Sana nga ay totoo ang sinasabi niyo, dahil ang aking kumpanya ay hindi nakikipag-partner sa mga kriminal. Gusto kong makasiguro na
Ang perang ipapasok ko rito ay hindi mapupunta sa mga abogado para lang iligtas ang inyong mga balat. Habang nagpapatuloy ang hapunan, hindi napansin ni Felicity na kanina pa siya tinititigan ni Marco ng may kakaibang pagtataka. Nang iabot ni Felicity ang isang dokumento para pirmahan ni Marco, dahan-dahang lumabas ang kanyang kaliwang kamay mula sa ilalim ng mesa. Doon, malapit sa kanyang pulso, ay ang maliit at maputing peklat na nakuha niya noong bata pa siya. Isang peklat na alam ni Marco dahil madalas niya itong biruin noong mga unang taon ng kanilang relasyon. Huminto ang paggalaw ng kamay ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa peklat na yon. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat mula sa dokumento patungo sa mukha ni Farah. May problema ba, Mr. Ledesma? Ang tanong ni Felicity. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling matatag. Ang peklat na yan, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. May nakilala akong babae na may eksaktong peklat na ganyan sa parehong lugar. It's impossible. Marami ang may peklat sa mundo, Marco. Ang malamig na sagot ni Felicity habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang manggas. Huwag mong sabihing dahil lang sa isang maliit na marka ay nagiging paranoid ka na. Hindi. Hindi lang yon. Tumayo si Marco. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang paraan ng paghawak mo ng baso, ang tono ng boses mo kapag nababanggit ang pangalan ni Felicity. Miss Farah, sino ka ba talaga? Biglang namatay ang mga ilaw sa buong mansyon. Isang madilim na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang mahinang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Felicity ang isang mahigpit na hawak sa kanyang braso. Isang hawak na punong-puno ng galit at pagdududa. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Ang gigil na tanong ni Marco sa dilim. Bitawan mo ako, Marco. Nasasaktan ako. Ang boses ni Felicity ay naging isang matalim na bulong sa gitna ng kadiliman ng mansyon. Sa bawat segundo na dumadaan, ang hawak ni Marco sa kanyang braso ay lalong humihigpit. Tila ba ang asawa niya ay isang hayop na nakatuklas ng kanyang biktima. Ang amoy ng alak mula sa hininga ni Marco ay humahalo sa amoy ng takot na dahan-dahang namumuo sa dibdib ni Felicity. Sa loob ng 10 taon, ang hawak na yan ang nagparamdam sa kanya na siya ay pag-aari lamang, isang gamit na pwedeng saktan at kontrolin. Hindi ka aalis hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Ang gigil na tugon ni Marco, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Felicity. Ang peklat na iyan, ang boses mo. Hindi ka si Farah, ikaw si Felicity, hindi ba? Ikaw ang asawa ko na akala ko ay namatay na sa ospital. Naramdaman ni Felicity ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang kulungan. Ang kanyang maskara ng katapangan ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Sa gitna ng dilim, ang alaala ng pagkahulog sa hagdanan ay muling bumalik. Ang sakit, ang dugo, at ang lamig ng kamatayan. Ngunit bago pa man makasagot si Felicity, isang matatag at malalim na boses ang bumasag sa tensyon mula sa likuran ni Marco. Mr. Ledesma, I believe that is enough. Bitawan mo ang aking kliyente bago ko tawagin ang mga awtoridad para sa physical assault. Isang liwanag mula sa isang cellphone ang tumama sa kanilang mga mukha. Sa pintuan ng sala, nakatayo ang isang lalaking may tindig na punong-puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang maayos na gray suit. Ang kanyang mga mata sa likod ng manipis na salamin ay tila nakakaaninag kahit sa gitna ng kadiliman. Ito si Attorney Gabriel Valderrama, ang isa sa pinakamahusay na abogado sa bansa at ang lihim na katuwang ni Farah sa operasyong ito. Gulat na binitawan ni Marco ang braso ni Felicity. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa loob ng bahay ko?
Ako ang legal counsel ng F&F Global. Ang malamig na sagot ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit at tumatabi kay Felicity. Nandito ako para sunduin si Miss Farah para sa isang mahalagang meeting. At base sa nakikita ko, mukhang lumalagpas na kayo sa inyong boundaries, Mr. Ledesma. Ang investment proposal ay hindi lisensya para saktan ang aming CEO. Agad na tumabi si Gabriel kay Felicity. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa galit ni Marco. Naramdaman ni Felicity ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang siko. Isang hawak na hindi katulad ng kay Marco. Ang hawak ni Gabriel ay magaan, magalang, at punong-puno ng katiyakan. Miss Farah, ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tunong, tanging si Felicity lamang ang makakarinig. May isang uri ng malasakit sa kanyang mga mata na nagpaparamdam kay Felicity na sa sandaling ito, hindi siya nag-iisa. Ayos lang ako, Gabriel. Gusto ko nang umalis dito. Ang mahinang sagot ni Felicity. Ang kanyang hininga ay dahan-dahan nang bumabalik sa normal. Mag-uusap pa tayo. Sigaw ni Marco habang pinapanood silang maglakad palabas. Hindi pa tayo tapos, Farah, o kung sino ka man. Nang makalabas sila sa mansyon at makasakay sa sasakyan ni Gabriel, ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila isang gamot na nagpababa sa lagnat ng kaba ni Felicity. Napasandal siya sa upuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa kanyang kandungan. Ang mansyong iyon ay tila isang halimaw na pilit siyang lalamunin muli. Uminom ka muna ng tubig, wika ni Gabriel habang inaabutan siya ng isang bote. Masyado kang naging matapang kanina, ngunit ang katawan mo ay nagsasabi ng totoo. Masyado pang maaga para sa isang direktang komprontasyon, Felicity. Natigilan si Felicity sa pagbanggit ni Gabriel sa kanyang tunay na pangalan. Tumingin siya sa abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Paano mo? Alam ko ang lahat, Felicity. Ang malumanay na sagot ni Gabriel habang dahan-dahang pinaandar ang sasakyan. Sinabi sa akin ni Farah ang buong kwento bago pa man ako pumayag na tulungan kayo. Alam ko ang tungkol sa anak mo. Alam ko ang bawat sakit na dinanas mo sa loob ng bahay na yon. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang huminto ang sasakyan sa isang red light. Kinuha ni Gabriel ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang isang butil ng luha na hindi namamalayang pumatak sa pisngi ni Felicity. Ang kanyang haplos ay puno ng respeto. Isang bagay na tila isang banyagang konsepto sa buhay ni Felicity sa loob ng 10 taon. Bakit mo ako tinutulungan, Gabriel? Tanong ni Felicity. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Dahil ba binabayaran ka ni Farah? Tumingin si Gabriel ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng lungkot. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay tungkol sa pera, Felicity. Minsan, ang katarungan ay kailangang ipaglaban para sa mga taong hindi marunong sumigaw para sa kanilang sarili. At naniniwala ako na karapat-dapat kang makamit ang kapayapaang ninakaw nila sa'yo. Naramdaman ni Felicity ang isang kakaibang pag-asa. Sa gitna ng kanyang plano para sa paghihiganti, nakatagpo siya ng isang kakampi na tila nakakakita sa babaeng nasa likod ng maskara. Hindi ang CEO, hindi ang biktima, kundi ang nasaktang kaluluwa na nais lamang ng katarungan. Ngunit habang papunta sila sa penthouse, isang tawag ang natanggap ni Gabriel mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, naging mas seryoso at madilim. Ano yun? Tanong ni Felicity. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. Ang kasong estafa na isinampal laban kay Marco, may nag-intervene. Ang sagot ni Gabriel habang hinihigpitan ng hawak sa manibela. Isang malakas na puwersa ang sumusubok na itago ang lahat ng ebidensya. At ang puwersang yon, Felicity, ay nanggagaling sa loob ng sarili mong pamilya. Napatulala si Felicity sa bintana. Ang kanyang ama, si Don Julian,
Bakit nito tutulungan ang taong pumatay sa kanyang apo at sumira sa kanyang anak? Anong lihim na kasunduan ang namamagitan sa kanyang ama at sa mga ledesma na handa nitong isakripisyo ang sarili niyang dugo at laman para lamang sa kapangyarihan? Lahat ng itinayo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay parang isang tore ng buhangin, isang ihip lang ng hangin, guguho at maglalaho. Ang boses ni Gabriel ay tila isang hatol habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa harap ni Felicity. Sa loob ng penthouse, ang liwanag ng umaga ay tila hindi kayang pasukin ang bigat ng balitang dala ng abogado. Si Felicity, na nakasuot ng isang simpleng puting terno, ay napatitig sa mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa isang maliit na piraso ng telang sutla na palagi niyang dala, isang lumang gawi para pakalmahin ang kanyang sarili sa gitna ng bawat unos. Ang tatay mo, si Don Julian, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi niya pinoprotektahan si Marco dahil sa awa. Mayroon silang lihim na kasunduan. Ang kumpanya ni Marco ang ginagamit ni Don Julian para sa mga illegal land grabbing sa mga probinsya. Kapag bumagsak si Marco, kakalad ka rin niya ang pangalan ng tatay mo sa putikan. Naramdaman ni Felicity ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang kanyang sariling ama ay handang isakripisyo ang katarungan para sa kanyang anak para lamang itago ang sariling baho. Kaya ba hindi niya ako tinulungan noon? Ang mahinang tanong ni Felicity. Ang kanyang tinig ay tila isang basag na salamin dahil bahagi rin siya ng lahat ng ito. Mukhang ganoon na nga. Ang malungkot na sagot ni Gabriel. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang investment na inaasahan ni Marco mula sa'yo, hindi iyon darating. Dahil sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang accounts ay naka-freeze na dahil sa kasong isinampa natin. Samantala, sa opisina ni Marco, ang hangin ay punong-puno ng tensyon at amoy ng sigarilyo. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang pasabog na nagpapatalon sa kanya sa upuan. Ang kanyang mga mata ay mapupula, walang tulog, at ang kanyang barong ay gusot-gusot na. Isang malaking kaibahan sa mapagmataas na Marco na nakilala ni Felicity. Anong ibig mong sabihin na denied ang loan? Sigaw ni Marco sa telepono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang sabi ni Miss Farah, ayos na ang lahat. Isang pirma na lang. Pasensya na, Mr. Ledesma. Ang sagot sa kabilang linya. Ngunit ang inyong collateral, ang mansyon, ay mayroon ng notice of foreclosure mula sa ibang bangko. Hindi namin pwedeng tanggapin ang isang ari-ariang kukunin na ng iba. Padabog na ibinaba ni Marco ang telepono. Ang tunog ng kanyang kamao na humampas sa mesa ay tila isang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, pumasok si Bianca. Dala ang kanyang mga maleta. Wala na ang tamis sa kanyang mukha. Tanging ang hitsura ng isang babaeng handa nang tumalon mula sa isang lumulubog na barko. Marco, aalis na ako. Ang malamig na pahayag ni Bianca. Hindi ko kayang manatili sa isang lalaking wala nang maibibigay kundi utang at kahihiyan. Sabi mo, magiging reyna ako sa tabi mo, pero bakit pakiramdam ko ay pulubi na ang kaharap ko? Bianca, sandali. Magagawa natin ito ng paraan. Pagsusumamo ni Marco, pilit na hinahawakan ng braso ng babae. Isang marahas na pagbawi ng braso ang isinagot ni Bianca. Huwag mo akong hawakan. Sayang lang ang 10 taon mo kay Felicity. Dahil sa dulo, pareho lang kayong walang kwenta. Good luck sa pagbabayad ng utang mo, Marco. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang halimaw na lumalamon sa kanya. Ang bawat dekorasyon sa pader, ang bawat mamahaling kagamitan, ay tila mga aninong nanunuya sa kanyang pagbagsak. Isang golden moment ang namagitan kay Felicity habang pinagmamasdan niya mula sa malayo ang paglabas ni Bianca sa gusali. Kinuha niya ang kanyang karayom at sinulid at dahan-dahang tinahi ang isang maliit na bahagi
ng kanyang damit na bahagyang napunit. Ang bawat tusok ay tila isang paraan ng pagbabalik sa kanyang sarili. Kahit anong mangyari, ang sining niya ang nagligtas sa kanya, habang ang kasakiman ni Marco ang siyang pumatay dito. Tapos na ang paghihintay, wika ni Felicity habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang tore ng buhangin ay gumuho na. Oras na para harapin ang tunay na kalaban. Agad na tumunog ang cellphone ni Felicity. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang boses ni Marco. Isang boses na puno ng pagkabaliw at pait. Alam ko na kung sino ka, Felicity. Ang gigil na bulong ni Marco sa kabilang linya. Akala mo ba ay matatalo mo ako? Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mawawala. Nandito ako sa harap ng penthouse mo. Buksan mo ang pinto o ako mismo ang wawasak nito. Naramdaman ni Felicity ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba, ngunit may kasamang matapang na desisyon. Huwag kang lalabas, Felicity. Ang babala ni Gabriel habang dinudukot ang kanyang cellphone para tumawag ng tulong. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, narinig nila ang isang malakas na kalabog sa pintuan ng penthouse. Ang bawat hambalos ay tila isang banta ng kamatayan na nagmumula sa lalaking dating nangako na poprotekta sa kanya. Sino ang unang bibigay? Ang babaeng muling nabuo mula sa sakit o ang lalaking handang pumatay para sa kanyang huling piraso ng dangal? Huwag mo nang intindihin ang batang yon, Marco. Mas mahalaga ang ating partnership kaysa sa isang anak na hindi marunong sumunod at nagdala lamang ng kahihiyan sa ating pangalan. Ang boses ni Don Julian ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang ballroom ng Manila Hotel, tila isang malamig na hangin na tumagos sa puso ni Felicity na nakatayo sa labas ng dambuhalang pinto. Sa kabila ng makapal na kahoy, narinig niya ang bawat kataga ng kanyang sariling ama. Ang lalaking dapat sana ay naging sandigan niya, ngunit ngayon ay siyang unang nagbabaon sa kanya sa limot. Nakahawak ang mga daliri ni Felicity sa kanyang mamahaling clutch bag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang seda nito. Sa kanyang kaliwang daliri, nagniningning ang tunay na singsing ng pamilya Ledesma. Ang hiyas na binawi niya mula sa putikan ng kanilang kasakiman. Ang kislap nito ay tila isang munting sulo sa gitna ng kadiliman ng kanyang kalooban. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na kulay ginto, na tila ba ang bawat hibla nito ay hinabi mula sa kanyang sariling mga luha at paghihirap. Sa loob ng ballroom, ang bawat kislap ng chandelier ay tila mga mata ng mapanuring lipunan, naghihintay ng bawat pagkakamali, bawat bahid sa puting tela ng dangal. Ang amoy ng mamahaling wine at pabango ay sumasakal sa hangin, nagtatago sa baho ng mga kasinungalingang namamayani. Sa pagtitipon, naroon si Doña Imelda sa kabisera, nakangiti habang hinahaplos ang kanyang rosaryo. Tila ba siya ay isang santa sa gitna ng kanyang mga biktima. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, ang pagsisimula ni Doña Imelda sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na tila isang matamis na lason. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kaarawan ni Don Julian, ipinagdiriwang din natin ang katatagan ng pamilya. Dahil sa dulo ng araw, ang pamilya ang tanging bagay na hindi tayo iiwan. Ang katapatan, ang sakripisyo, at ang pagmamahal, iyan ang haligi ng mga Ledesma at mga Montenegro. Naramdaman ni Felicity ang isang matinding pait na humahapdi sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang lahat ng dekorasyong nakapaligid sa kanya. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Paano nila nagagawang pag-usapan ang katapatan habang ang dugo ng kanyang anak ay nananatiling mantsa sa kanilang hagdanan? Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napalingon sa direksyon ni Felicity. Ang katahimikan ay tila isang mabilis na baha na lumamon sa lahat ng ingay.
Hindi nila nakita ang mayaing Felicity na laging nakayuko. Ang nakita nila ay ang makapangyarihang CEO ng F&F Global, isang babaeng may tindig ng isang reyna at tingin ng isang hukom. Happy birthday, Papa! Ang boses ni Felicity ay malamig at matatag. Bawat kataga ay tila isang patak ng yelo sa mainit na ballroom. Namutla si Don Julian. Nabitiwan ni Marco ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila isang babala ng pagsisimula ng gyera. Walang sino man ang nakapagsalita habang dahan-dahang naglalakad si Felicity patungo sa gitna ng entablado. Miss Farah, anong ginagawa mo rito? Ang nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa mukha ni Felicity patungo sa singsing na suot nito. Nandito ako para magbigay ng regalo. Ang sagot ni Felicity habang humihinto sa harap ng kanyang ama at ng kanyang biyenan. Isang regalo na matagal niyo nang itinatago sa dilim. Isang regalo na magpapalaya sa ating lahat mula sa mga kasinungalingang ito. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang huminto si Felicity sa tapat ni Doña Imelda. Kinuha niya ang kamay ng matanda at dahan-dahang inilagay ang kanyang palad sa ibabaw nito. Ang panginginig ng kamay ni Doña Imelda ay naramdaman ni Felicity. Isang panginginig ng takot na matagal na niyang hinintay. Mama, bakit po kayo nanginginig? Bulong ni Felicity. Ang kanyang nangiti ay walang bakas ng kagalakan. Hindi ba't sabi niyo, ang pamilya ay tungkol sa katotohanan? Handa na po ba kayong harapin ang inyong katotohanan? Biglang bumukas ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado. Isang video ang nagsimulang mag-play. Hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa tagumpay. Ang unang imaheng lumabas ay ang madilim na pasilyo ng mansyon ng mga Ledesma at ang boses ni Marco na sumisigaw ng mga masasakit na salita sa kanyang asawa. Ito ang regalo ko sa inyo, wika ni Felicity habang tinitignan ang bawat panauhin sa loob ng silid. Ang sining ng inyong tunay na pagkatao. Ang bawat tibok ng puso ni Felicity ay tila naririnig sa buong ballroom. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa kanyang ama, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Hanggang kailan niyo itatago ang dugo sa inyong mga kamay, sa likod ng inyong mga mamahaling gown at terno? Nang lumabas sa screen ang eksena ng pagtulak ni Marco kay Felicity sa hagdanan, isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Ang bawat detalye ng kalupitan ay nakalantad na sa harap ng buong lipunang Manila. Ano ang gagawin ni Marco ngayong ang lahat ng kanyang dumi ay nakabalandra na sa harap ng mundong pilit niyang niloloko? Ito ang bunga ng iyong 10 taon ng pananahimik, Marco. Ang dugo ng ating anak ay hindi kailanman mabubura ng iyong mga brilyante at ang bawat patak niyon ay sumisigaw ngayon ng katarungan sa harap ng mundong pilit mong niloko. Ang boses ni Felicity ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang kumpas ng kidlat na nagpatahimik sa lahat ng bulong-bulungan. Ang video sa dambuhalang screen ay huminto sa imahe ng kanyang duguang katawan sa paanan ng hagdanan. Isang larawang tila naging isang malaking mantsa sa puting dangal ng mga Ledesma at Montenegro. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa ng asin. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pandidiri at gulat na nakatitig sa pamilyang dati nilang tinitingala. Naramdaman ni Felicity ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang gintong gown ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, hindi dahil sa luho, kundi dahil sa katotohanang sa wakas ay nakawala na siya sa hawla ng takot. Kasalanan mo ito. Ikaw ang sumira sa amin. Ang huling sigaw ni Marco habang tinatangkang dinaluhong si Felicity sa gitna ng entablado. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Gabriel kasama ang 2 gwardya. Isang marahas na pagpigil ang ginawa kay Marco. Ang kanyang mga kamay ay pilit na ibinubusal sa kanyang likuran habang ang kanyang mukha
ay namumula sa galit at kahihiyan. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Ang boses ni Marco ay naging isang desperadong alulong sa gitna ng marangyang silid. Dahan-dahang lumapit si Felicity sa kanyang ama, kay Don Julian. Ang matanda ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tungkod. Tumingin si Felicity ng diretso sa mga mata ng lalaking nagtaksil sa kanyang pagtitiwala bilang anak. Inalis ni Felicity ang singsing na pamana ng mga Ledesma mula sa kanyang daliri. Ang kislap nito sa ilalim ng chandelier ay tila isang munting bituin na nawalan na ng ningning. Dahan-dahan niyang inilapag ang singsing sa harap ni Don Julian. Ang tunog ng metal sa ibabaw ng mesa ay tila isang huling hininga ng kanilang ugnayan. Ito ang singsing na itinuring niyong higit na mahalaga kaysa sa aking buhay. Ang boses ni Felicity ay puno ng isang malalim na pait. Ibinabalik ko ito sa inyo, Papa, dahil ang isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng bangkay ng isang sanggol ay hindi na nararapat magkaroon ng anumang pamana. Mula sa gabing ito, hindi na ako ang iyong anak. Wala na akong ama. Napayuko si Don Julian. Ang kanyang matikas na tindig ay tila biglang gumuho sa harap ng lahat. Wala siyang nasabi. Tanging ang mahinang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ang naririnig sa gitna ng katahimikan. Lumingon naman si Felicity kay Doña Imelda. Ang matanda ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga butil ng rosaryo ay nagkalat sa paligid nang mabitiwan niya ito sa sobrang kaba. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kaplastikan ay ngayon ay puno ng isang matinding takot. Ang takot ng isang taong alam na ang kanyang impyerno ay nagsisimula na sa lupa. Ang dasal ay para sa mga taong may pagsisisi, Doña Imelda. Ang malamig na sabi ni Felicity habang tinitignan ng biyenan mula sa itaas. Ngunit ang sa inyo ay hindi na dasal, kundi isang huling pagtatangka na lokohin ang langit. Ang mansyong ipinagmamalaki nyo, bukas na bukas din. Ang mga selyo ng bangko ang papalit sa inyong mga paintings sa dingding. Isang golden moment ang namagitan ng mapansin ni Felicity ang isang maliit na bata sa madla na yakap-yakap ng kanyang ina. Tumingin siya rito at isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ipinangako niya sa kanyang sarili na wala ng ibang bata ang makakaranas ng dilim na dinanas niya sa kamay ng mga taong ito. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Pumasok ang 4 na opisyal ng kapulisan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang martsa ng katarungan. Sa pangunguna ni Attorney Gabriel, lumapit sila kay Marco at Doña Imelda. Marco Ledesma, you are under arrest for estafa, embezzlement of funds, and physical injuries. Ang boses ng pulis ay malinaw at walang emosyon. Doña Imelda Ledesma, kailangan niyo ring sumama para sa investigasyon tungkol sa obstruction of justice at illegal gambling debts. Ang bawat panauhin ay dahan-dahang tumatabi habang kinakaladkad palabas ang mag-ina. Ang mga hiyaw ni Marco at ang mga pagmamakaawa ni Doña Imelda ay unti-unting naglalaho habang papalayo sila sa gitna ng ballroom. Ang kanilang mga pangalan, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay ngayon ay naging isang babala ng kahihiyan. Naiwan si Felicity sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan na tila ba may kinakausap na anino. Ang hangin sa ballroom ay tila naging mas magaan, mas malinis. Tumingin siya kay Gabriel na nakatayo sa malayo at nakangiti sa kanya ng may halong paggalang at paghanga. Tapos na, Felicity, bulong ni Gabriel nang makalapit ito sa kanya. Ang gabi ng paghuhukom ay tapos na. Bukas, sisikat ang araw sa isang bagong buhay. Ngunit habang papalabas sila sa hotel, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana nito at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Ang mukha ni Farah, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi masaya.
Felicity, kailangan nating umalis ngayon din. Ang boses ni Farah ay puno ng kaba. May isang taong nakatakas, si Bianca. Hindi siya sumama sa pag-alis ni Marco at may dala siyang isang lihim na maaring sumira sa lahat ng katarungang nakuha natin ngayong gabi. Naramdaman ni Felicity ang muling paglamig ng kanyang mga kamay. Ang laban ba ay hindi pa rin tapos? Sino nga ba si Bianca sa buhay ng mga Ledesma? At ano ang kanyang kayang gawin para sa kanyang huling paghihiganti? Ang bawat sinulid na nagdurugtong sa aking nakaraan ay dahan-dahan ko nang pinuputol. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kagustuhang makahinga sa ilalim ng isang bagong araw. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay tila isang mainit na yakap na tumatagos sa bintana ng bagong opisina ni Felicity. Malayo ito sa madilim at masikip na kusina ng mga Ledesma. Dito, ang amoy ng bagong tabas na tela at sariwang bulaklak ang nangingibabaw sa hangin. Sa gitna ng silid, nakatayo ang kanyang lumang makina, ang tanging saksi sa kanyang mga luha na ngayon ay naging katuwang na sa kanyang mga tagumpay. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay binuwag ng pagdating ni Bianca. Wala na ang nagniningning na brilyante sa kanyang leeg, wala na ang mapagmataas na tindig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon at pait. May hawak siyang isang envelope na tila ba ito ang kanyang huling bala laban kay Felicity. Akala mo ba ay nanalo ka na, Felicity? Ang boses ni Bianca ay nanginginig sa galit habang inilalapag ang sobre sa mesa. Alam ko ang sikreto niyo ni Farah. Alam kong nagpanggap ka lang bilang siya para makuha ang kumpanya ni Marco. Kapag nalaman ito ng publiko, babagsak ang F&F Global at kasama kang makukulong sa asawa mo. Tumingin si Felicity kay Bianca ng may halong awa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng katiyakan na tila ba ang banta ng babae ay isang mahinang ihip lamang ng hangin. Kinuha niya ang sobre at hindi man lang ito binuksan. Huli ka na, Bianca. Ang malamig at mahinahong sagot ni Felicity. Lahat ng transaksyon ng F&F Global ay dumaan sa legal na proseso sa ilalim ng pangalan ni Farah bilang investor at ako bilang CEO. Si Gabriel ang nag-ayos ng lahat ng dokumento bago pa man tayo magkita sa party. Ang hawak mong impormasyon, wala nang halaga yan sa korte. Namutla si Bianca. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang tabi. Hindi maaari. Binigay ko ang lahat kay Marco. Ngayon, hinahabol ako ng mga pinagkakautangan niya. Wala akong matuluyan, Felicity. Maawa ka naman. Isang golden moment ang namagitan ng makita ni Felicity ang isang maliit na mansa sa suot na mamahaling blusa ni Bianca. Isang mansa na katulad ng mga mansang dati ay pinaghihirapan ni Felicity na labhan. Ngumiti siya ng malungkot at kinuha ang isang business card mula sa kanyang mesa. Hindi kita bibigyan ng pera, Bianca, wika ni Felicity habang iniabot ang card. Pero ito ang address ng aking foundation, ang sinulid ng pag-asa. Kung gusto mong magtrabaho at magsimulang muli ng marangal, pumunta ka doon. Tuturuan ka naming manahi. Tuturuan ka naming tumayo sa sarili mong mga paa nang hindi umaasa sa yaman ng ibang tao. Tinalikuran ni Felicity ang babaeng dati ay naging mitsa ng kanyang paghihinagpis. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang makina ay tila isang paglayas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nang lumabas si Bianca na umiiyak, naramdaman ni Felicity ang isang tunay na kalayaan. Isang kalayaang hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad sa kanyang sariling kahinaan. Paglipas ng ilang oras, pumasok si Gabriel sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang may dala siyang isang folder ng mga bagong disenyo para sa darating na fashion show ng foundation. Handa na ang lahat, Felicity. Balita ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Ang mga babaeng tinutulungan natin ay sabik na sabik nang ipakita ang kanilang mga likha. At ang balita mula sa korte,
Si Marco ay nasentensyahan na ng 10 taong pagkabilanggo. Si Doña Imelda naman ay nasa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip dahil sa sobrang stress at kahihiyan. Huminga ng malalim si Felicity. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa malamig na bakal ng kanyang makina. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo at kay Farah, baka hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin ako sa paanan nila. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Felicity. Ang kanyang haplos ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Nararapat sa iyo ang lahat ng ito, Felicity. Ang pagbangon mo ang nagsisilbing liwanag para sa maraming kababaihan na nakakaranas ng dilim na dinanas mo. Gabriel, ang tanging nasabi ni Felicity, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Handa ka na bang sumubok muli? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagnanais. Hindi bilang isang martir, kundi bilang isang babaeng marunong magmahal at magpahalaga sa sarili. Tumingin si Felicity sa labas ng bintana. Tinitignan ang sikat ng araw na nagniningning sa ibabaw ng dagat. Ang bawat alon ay tila isang awit ng pag-asa. Lumingon siya kay Gabriel at isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing ang kanyang puso ay handa na muling tumibok. Gusto ko ng kape, Gabriel. Ang malambing na sagot ni Felicity. At marahil, pagkatapos niyon, pwede nating pag-usapan ang hinaharap. Ang tunog ng kanilang mga hakbang habang papalabas ng opisina ay tila isang magandang musika na nagtatapos sa isang mahaba at masakit na kabanata. Sa labas, ang mundo ay patuloy na umiikot, ngunit para kay Felicity, ang bawat segundo ay tila isang regalo ng isang bagong simula sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Paano nga ba ang maging ganap na malaya kung ang bawat sinulid ng iyong buhay ay ikaw na mismo ang humahabi? Ang bawat tahi ng sinulid sa telang sutla na hawak ni Felicity ay tila isang bakas ng kanyang sariling paglalakbay. Mula sa madidilim na gabi ng pagluha hanggang sa maliwanag na umaga ng kanyang tagumpay. Sa loob ng malaking bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Maynila, ang hangin ay punong-puno ng kaba at pananabik. Ngayong gabi ang unang fashion show ng kanyang foundation, ang sinulid ng pag-asa, kung saan ang mga modelong lalakad sa entablado ay hindi mga profesional, kundi mga kababaihang tulad niya ay nakaranas ng hagupit ng tadhana at muling bumangon mula sa abo ng kanilang nakaraan. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Felicity kasama si Farah. Ang kanyang kambal ay nakangiti sa kanya, isang nangiting puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Wala na ang maskara ng puot sa mukha ni Felicity. Ang tanging nandoon ay ang kapayapaan ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Tignan mo sila, Felicity. Bulong ni Farah habang pinapanood ang unang babaeng lumabas sa runway. Suot ang isang gown na gawa sa pinagtagpi-tagping recycled na tela na naging isang obra maestra. Ang bawat isa sa kanila ay ikaw. Ang bawat hakbang nila ay patunay na walang sugat na hindi kayang hilumin ng panahon at determinasyon. Naramdaman ni Felicity ang init ng luhang nagbabadyang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan. Ang tunog ng masigabong palakpakan ng mga panauhin ay tila isang dambuhalang alon ng pagkilala na tumatagos sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat palakpak, tila ba unti-unting nabubura ang bawat masasakit na salitang ibinato sa kanya nina Marco at Doña Imelda. Sa likod ng matatayog na pader ng bilangguan, si Marco ay isa na lamang bilang na unti-unting kinakalimutan ng mundong pilit niyang niloko. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng katahimikan ng rehas. Samantala, si Doña Imelda ay nananatili sa loob ng isang tahimik na silid ng pasilidad. Yakap-yakap ang kanyang rosaryo habang pilit na kinakausap ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang kanilang kapalaran ay hindi bunga ng paghihiganti ni Felicity, kundi bunga ng sarili nilang mga desisyon.
ang malupit na batas ng karma na walang pinipiling pangalan. Naramdaman ni Felicity ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Lumapit si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang niyang hinawakan ang kamay ni Felicity at pinisil ito ng bahagya. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na sa bagong kabanatang ito, hindi na kailangang mag-isa ni Felicity sa pagharap sa agos ng buhay. Handa ka na ba sa finale? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng malambing na suporta. Tumango si Felicity. Lumabas siya sa entablado sa dulo ng fashion show. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Ang bawat ilaw na nakatutok sa kanya ay tila nagsasabing ang gabi ay tapos na at ang sikat ng araw ay hindi na muling maglalaho. Sa kanyang huling pananalita sa harap ng maraming tao, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang pagmamahal ay hindi dapat humihingi ng lahat ng iyong dignidad. Ang tunay na katapatan ay nagsisimula sa pagiging tapat sa iyong sarili. Huwag ninyong hayaang ikulong kayo ng sinulid ng takot. Gamitin ninyo ito para itahi ang inyong sariling pakpak. Matapos ang programa, naglakad sina Felicity at Gabriel sa tabing dagat, kung saan ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na kanta ng kalikasan. Huminto sila sa harap ng papalubog na araw. Ang langit ay tila isang painting na puno ng kulay kahel at lila. Nagawa mo na, Felicity, wika ni Gabriel habang tinititigan ng abot tanaw. Napatawad mo na ba ang iyong sarili? Opo, Gabriel. Ang malumanay na sagot ni Felicity. Napatawad ko na ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa dilim. At sa pagpapatawad na yon, nahanap ko ang tunay na kapayapaan. Hindi na ako galit sa kanila. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang pasasalamat sa bawat sakit dahil iyon ang nagdala sa akin sa puntong ito. Humilig ang ulo ni Felicity sa balikat ni Gabriel. Ang bawat paghinga niya ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ito ay naging isang peklat na lamang, isang marka ng kanyang katatagan, isang paalala na ang buhay ay patuloy na humahabi ng mga bagong pagkakataon para sa mga taong marunong maghintay at lumaban. Ang ganap na paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang alaala ng sakit. Ito ay ang kakayahang tignan ang nakaraan nang hindi na nanginginig ang iyong mga tuhod at harapin ang hinaharap ng may ngiti sa iyong mga labi. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang munting makina ni Felicity ay patuloy na iikot. Hindi na para sa iba, kundi para sa kanyang sariling kaligayahan at para sa mga pusong muling naniniwala sa himala ng pag-ibig. Ang kwento ni Felicity ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang matamis at walang hanggang pagsisimula. Ang kwento ni Felicity ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang matamis at walang hanggang pagsisimula. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may bahagharing naghihintay para sa mga pusong hindi sumusuko sa pag-ibig at tunay na katarungan. Mga minamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa pinakahuling pahina ng ating paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko kayong pasalamatan sa pagpili ninyong sumabay sa agos ng buhay ni Felicity mula sa unang kabanata hanggang sa sandaling ito. Hindi naging madali ang bawat tahi ng kwentong ito. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang mga tagpo ng kanyang pagkahulog at ang masakit na pagkawala ng kanyang munting anghel, kailangan kong tumigil ng ilang saglit dahil sa bigat ng emosyon. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata habang nililikha ang mga salitang ito ay bahagi ng aking pagpapadama sa inyo ng tunay na paghihirap at pagbangon ng isang babae. Ang kwentong ito ay hangos sa mga totoong hibla ng buhay, mga kwentong madalas nating naririnig sa bawat kanto, sa bawat tahanan, at marahil ay sa sarili nating mga karanasan sa likod ng mga nakasarang pinto.
Tulad ng isang maliit na mitsa sa gitna ng madilim na gabi, naway ang paglalakbay ni Felicity ay nagsilbing liwanag sa inyo. Ipinaalala nito sa atin na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pagpapatawad ay hindi kailanman tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan. Ang pag-asa ay parang isang buto na itinanim sa gitna ng tuyot na lupa. Kailangan lang ng sapat na pasensya, tiwala, at pagmamahal sa sarili para ito ay muling mamukadkad ng mas maganda sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungang nais kong iwanan sa inyong mga puso upang ating pag-isipan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Felicity, kaya nyo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa inyo at nagdulot ng hindi matatawarang sakit? O sapat na ba ang makita silang nagdurusa para masabing nakamit nyo na ang tunay na kapayapaan? Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong saloobin at pananaw tungkol dito. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating munting obra at nag-iwan ito ng munting kurot o inspirasyon sa inyong mga puso. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng aral o kahit paano ay nakapagbigay ng aliw sa inyong araw, pakiusap ay i-like at i-share ang video na ito. Mag-iwan din kayo ng inyong mga komento sa ibaba dahil ang bawat reaksyon ninyo ay nagsisilbing lakas at inspirasyon para sa akin na patuloy na lumikha ng mga kwentong may lalim at kabuluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagpalain tayong lahat ng may kapal.